Kinaumagahan, ang buhay sa Mountain Villa ay nagpatuloy gaya ng dati, puno ng tunog ng mga taong nag-aalaga sa mga bukid sa isang eksena ng matinding kapayapaan. Sa tahimik na lugar na iyon, dahan-daang lumitaw si Jinwoo, ang kanyang boses ay malalim at matatag habang nag-aanunsyo. Ngayon, ang dakilang plano, isang koro ng mga pagbati ang umalangaw-ngaw nang makita ang kanyang figure. Young Master, gising na kayo. Isang tao ang nagmamadaling lumapit upang iulat ang sitwasyon. Young Master, mukhang ang lunas mula kahapon ay isang matagumpay na tagumpay. Ang wet nurse ay nagpadala ng mensahe, na nagsasabing sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganoong kasarap na tulog sa gabi. Kalmadong ipinaliwanag ni Jinwoo, gumamit ako ng teknik sa masahe para direktang idoloy ang kanyang chi. Natatakot ako na ang episyensya ng pagsipsip nito ay maaaring nahijitan pa ang kay Brother Yun at Maong. Maya-maya lang nang marinig ang pagbanggit ng Young Master sa pagdating ng isang panauhin, si Yunan, na napapadaan, ay hindi maiwasang maging kuryoso. Sino kayang kagalang-galang na panauhin iyon? Pagkalabas ng mga salita sa kanyang mga labi, ang anino ng isang kabayo ay pumasok sa bakuran. Ngumiti lang si Jinwoo. Pag-usapan ng Diablo at Lilito ito sa labas. Isang magalang na boses ang tumawag, aking ginang, narito na po tayo. Ang kurtina ng karwahe ay hinawi at bumaba si Min, ang kanyang marangal na aura ay hindi mapagkakaila habang binibigyan ng kanyang nakababatang kapatid ng isang mapaglarong tingin. Mahal kong nakababatang kapatid, naging mabuti ba ang iyong kalagayan? Ngumiti naman si Jinwoo bilang tugon. Matagal na rin tayo hindi nagkita. Ate, malayo ang nilakbay mo rito. Tiwala ako na wala kang naging problema. Iwinagayway ni Min ang kanyang kamay, ang kanyang tono ay medyo nanunumbat. Ang paglalakbay ay wala lang. Bukod pa rito, hindi ito ang Shea family estate. Ano pang kailangan para sa lahat ng seremonyang ito? Tinaasa ni Jinwoo ang kanyang kilay, tinutukso siya. Ganoon ba? Kung gayon, sa palagay ko ay ayos lang ang malaking ate. Agad na binigyan siya ni Min ng isang matalas na tingin. Huwag kang magpatawa, halos walang agwat ang edad natin. Pinagmumuka mo akong matanda, ate na lang ay sapat na. Nagkibit balikat si Jinwoo, tinatanggap ang pagkatalo. Naintindihan ng iyong nakababatang kapatid, ate. Habang papasok siya sa loob, nagsimulang mag-usisa si Min. Kaya, anong bagay ang napakahalaga kaya personal kang nagpadala ng sulat para tawagin ako? Ngayon lang ito nangyari. Alam mo, talagang nagulat ako. Ano ba iyon? Nalungkot ka ba para sa ate mo ngayong malayo ka na sa bahay? Umiling si Jinwoo, isang seryosong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi naman, nais kong talakayin ang isang malaking oportunidad sa negosyo sa iyo. Ang mga mata ni Meilang ay gumala-gala, isang pahiwatig ng hinala ang nagsisimulang mabuo sa kanya. Nasaan ito? Gusto mong mag-usap ng negosyo, pero dinala mo ako rito para mag-tour. Itinuro ni Jinwoo ang harapan, ang sulok ng kanyang bibig ay nakakulot sa isang misteryosong ngisi. Kapag nag-uusap tungkol sa negosyo, kailangan munang suriin ang mga gamit. Iyon ang panuntunan. Ang paninda ay naroon mismo. Inaanyayahan kitang kumpirmahin ito para sa iyong sarili, ate. Sa loob, isang dambuhalang perlas ang naglalabas ng isang maningning na pulang ilaw, na nag-iwan kay Mina sadyang tulala kaya hindi siya makapagsalita. Nauutos siya, nanginginig ang boses. Huwag mong sabihin ito ay. Tumanggo si Jinwoo, ang boses ay matatag at sigurado. Eksakto kung ano ang iniisip mo. 100 taong pulang kabibi. At buhay pa ito. Lumiit ang mga balintataw ni Min habang napasinghap sa matinding gulat. Ano, ikaw, talagang nahuli mo ito. Kailangan mong intindihin. Bukod sa mga matatandang mangingisda na ginugol ang buong buhay sa dagat, kahit ang isang supreme martial artist ay maaaring mga ilangan ng 50 o 60 taon para sa isang maswerteng pagkakataon. Kahit pa ang 100 taong lilang kabibi o ang 100 taong pulang kabibi, ang paghahanap sa alinman sa dalawang iyan ay depende lamang sa kapalaran ng langit. Tumawa lang ng malakas si Jinwoo, ang boses ay puno ng mapagmataas na tiwala. Kapalaran ng langit, para sa akin, ang lakas multiplied sa oras ay katumbas ng kapalaran ng langit. Ang maliit na item na ito ay hinuli ng sarili kong 2 kamay, kaya nga tayo nasa negotiating table ngayon. Siyempre, ang paghuli rito ay hindi naging madali. Kinailangan kong isapalaran ang aking buhay para magawa ito. Ano man ang mangyari, gusto ko na ikaw ang maglabas nito sa merkado. At siyempre, ang presyo ay eksakto sa numerong kinalkala mo na sa iyong ulo. Mali ba ako?
Kung makikipagtawaran pa ako ngayon at hahayaan ang isang pagkakataon na nagkakahalaga ng 1,000 gintong barya na mawala, hindi ba magmumukha lang akong tanga? Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Min. Pero papayagan mo ba akong magtanong ng isa pa? Nagpakawala ng ngisi si Jinwoo. Gusto mong itanong kung paano ko ito nahuli? Di ba? Tumango si Min. Dahil ang isang espiritual na kayamanan na ganito kabihira ay isang bagay na kahit ang mga master na may 100 taon ng cultivation ay hindi makukuha. Ang isang artifact na may ganitong laki ay nangangailangan ng isang tunay na dakilang pagkakataon para mapasuko. Kumilos si Milan. Ang kanyang boses ay matatag. Pumirma ka ng isang eksklusibong kontrata sa akin. Ginagaranti ako sa iyo ang isang presyong higit pa sa rate ng merkado. Bilang kapalit, bukod sa 100 taong zebe, ang bawat bihirang at kamanghamanghang kayamanan na mahahanap mo mula ngayon ay dapat na dumaan sa akin. Isang ngiti ang naglaro sa mga labi ni Jinwoo. Ang isang eksklusibong kontrata ay ayos lang sa akin, pero hindi ko maipapangako sa iyo ang isang tuloy-tuloy na supply. Sa totoo lang, wala rin akong pagnanais na makitang ang bagay na ito ay maging isang karaniwang gamit lang sa labas. Tumango si Min bilang pagsang-ayon. Iyan mismo ang inaasahan ko. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang isang mangangalakal na gaya mo na kusang nag-aalok na magbayad ng mas malaki. Tila may mas malaking kwento rito. Dahil ba sa may isang taong desperadong naghahanap ng 1,000 taon na zebe? Sumagot si Min nang may hindi matitinag na katahimikan. Hindi ko sasagutin ang tanong na iyan. Bagaman sa iyong mga talento, sigurado akong hindi magiging mahirap na alamin iyon. Gayunpaman, kung nais mong iwasan ang mga komplikasyon, ang pagkuha ng isang mapagkakatiwalaang distributor ay palaging ang mas mahusay na diskarte. Minsang pinalakpakan ni Jinwoo ang kanyang mga kamay. Kasunduan na. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tuntunin at figure. Sa simula, ang mga maliliit na sanggol na ito. Alam mo naman kung gaano sila kawalang presyo, tama. Habang nagmamadaling umaalis si Min, tinawag siya ni Jinwoo. Hindi ka man lang ba kakain muna bago umalis? Ang boses ni Min ay narinig mula sa malayo. Kapag bumili ka sa halagang panghari, kailangan mong itala ang bawat huling barya para maibenta ito ng may tubo. Tumawa ng malakas si Jinwoo, medyo parang nayayamot. Tayo ba? Hindi ba't ikaw ang kampante na kikita ka ng malaki sa kontratang ito? Simpleng sumagot si Milan. Sa anumang kaso, inaasahan ko ang ating hinaharap na negosyo. Nang maglaho na ang karwahe sa paningin, bumulong sa wakas si Chung Maong. Umalis na talaga siya, nilaktawan pa niya ang tanghalian. Nagpaliwanag si Jinwoo, ang pagsasara ng ganoon kagandang kasunduan ay mas nakabubusog kaysa sa anumang piging. Higit na mahalaga, dahil sa eksklusibong karapatan sa pamamahagi ng 100 taong Hongbei, hawak na niya ngayon ang pinakamalakas na alas sa kanyang laban para sa pagpapatuloy ng angkan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, lumapit ang kanyang matandang yaya ng may mabagal at maingat na mga hakbang. Binira ni Jinwoo ang katahimikan. Sige, sisimulan ko na ang pagluluto ng tanghalian para sa lahat. Tanghali na rin. Ano kaya kung lumabas tayo para magpahangin at puntahan ang beef noodle spot noong nakaraan? Magandang ideya. Napakagaling ng lugar na iyon, mabilis na sumang-ayon ang lahat. Sasama ako. Gawin natin yan. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Jinwoo, bagsak ang mga balikat. Nakakapagod ang maging host buong araw. Kailangan kong maglabas ng sama ng loob ngayong gabi. Fair na, yaya. Umalis ang grupo ng may mataas na sigla, ngunit agad na namatay ang kanilang pananabik nang makitang mahigpit na nakasara ang mga pinto ng tindahan ng noodles. Kakaiba to. Huwag mong sabihing sarado sila ngayong gabi. Kumunat ang noo ni Jinwoo. Idinagdag ng yaya, masama ang kutob ko rito. Huwag niyo sanang sabihin, may nangyari na sa matandang babae. Nawala ng kulay ang mukha ni Trinong nang mapabulalas siya, hindi kaya bumalik ang mga basurang iyon para manggulo. Umiling si Don Tran. Kung sila iyon, hindi magiging ganito katahimik ang lugar na ito. Wasak na wasak sana ito. Nakahinga ng maluwag si Chung Maong. Tama ka, salamat naman. Napansin ang isang matandang lalaki sa malapit, nilapitan siya ni Jinwoo nang may magalang na pagyuko. Paumanhin po, nakatatanda. Maaari ko po bang itanong kung bakit hindi nakabukas ang tindahan ngayon? Nagbuntong hininga ang matanda at sumagot. Inaasahan ko na nasa sementeryo pa sila. Natigilan ang buong grupo. Sa sementeryo, tumango ang matanda at nagpaliwanag, matagal nang may sakit ang lola ng mga bata. Nabalitaan ko na lumala siya noong mga nakaraang araw, at sa huli, hindi na niya kinaya.
Kahapon, nagtulong-tulong ang mga lokal na tindero para asikasuhin ang libing at gawan siya ng puntod. Nang marinig ito, hindi na napigilan ng yaya ang kanyang mga luha at nagsimulang humagulgol. Oh, ang kawawang mga bata! Habang bumabalot ang mabigat na katahimikan, nagsalita si Jinwoo. Nakatatanda, maaari niyo po bang sabihin kung nasaan ang puntod? Itinuro ng matanda ang direksyon. Hindi malayo, sinasabi nilang nasa gilid ito ng kagubatan, doon mismo sa landas paakyat ng bundok sa harap. Hindi niyo yun malalagpasan. Agad na tumungo ang grupo sa bundok. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, biglang huminto si Jinwoo, naniningkit ang mga mata dahil naramdaman niyang may kakaiba. Lumingon si Jinwoo at malakas na nag-anunsyo, muntik ko nang malimutan. Oras na para pakainin ang mga hayop. Yaya, Brother Don, at Chung Maong. Kayong tatlo, bumalik na muna kayo. Nagulat silang lahat. Ano itong biglang pagbabago? Brother Don, utos ito. Iuwi mo na si Yaya at ang iba pa. Agad na naintindihan ni Don Tron at lumingon sa Yaya. Tama siya, Yaya. Ang mga baboy sa bahay ay malamang na nag-iingay na. Nag-aalangan pa ang Yaya, pero hindi yun kasing halaga nang. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata nilang dalawa, tumango na rin siya sa wakas. Sige, ayos lang. Babalik na kami. Naisip ni Jinwoo sa sarili, buti na lang at mabilis makaintindi si Brother Don. Tungkol naman kay Chung Maong, ang eksenang magaganap, mas mabuti kung hindi na makita ni Yaya. Mula sa direksyon ng puntod, umalangaw ang boses ng isang goon. Ano to? Paulit-ulit na hindi nyo ibibigay ang tindahan at wala kayong perang pambayad. Gusto nyo bang samahan ang lola nyo sa ilalim ng lupa? Nakasandal sa pader, nanginginig ng husto ang magkapatid. Ang kanilang mga boses ay pumipyok sa tindi ng takot. Sa loob ng isang umaga, paano namin maiipon ng ganoon kalaking pera? Ngunit tinuya lang sila ng goon. Problema nyo na iyan, hindi namin. Nang marinig iyon, humagulgol ang nakababatang kapatid na babae. Maaari kayong maging gaaman. Sige na, pero kailangan nyo ba talagang itulak ang mga tao sa bangin ng ganito? Nang makitang umiiyak ang kanyang kapatid, hinayla siya ng kuya sa likuran niya. Iyang Xiao sure. Hindi umatras si Xiao, ang kanyang mga matang namumula ay nanlilisik. Kamatay lang ng lola namin. Hindi pa nga tapos ang ritual ng libing, at kayong mga thugs ay narito na at nanggugulo. Tao pa ba kayo? Bakit hindi nyo subukan itong palabas na ito sa palengke? O natatakot kayo sa mga tauhan mula sa Shangtian Martial Hall? Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Xiao Kiet, sumasabog ang kanyang hanggang pumatay. Ikaw na bata ka. Akala mo hindi kita papatulan dahil bata ka lang. Halos hindi pa marunong magsalita pero wala ng respeto. Sige, ipapadala kita sa isang maliit na biyahe para makasama ang matanda mong lola sa kabilang buhay. Habang nagsasalita siya, ang dambuhalang kamay ni Nao Tuan Ki ay humataw, direktang nakatutok sa dalawang batang walang laban. Katutubong hinaranggan ng kuya ang kanyang kapatid, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Xiaoy. Bigla, isang kamay na parang bakal ang humawak sa palso ni Nao Tuan Ki. Ang palso ng thug ay binaluktot paitaas, at ang nakapangangilabot na tunog ng nabaling buto ay umalangaw sa katahimikan. Natulala ang kuya at nauutol na nagsabi, ang helm. Ang master ng Shangtian Martial Hall ay dumating na. Tumangala si Xiao, nagliwanag ang kanyang mukha sa ginhawa habang tinatawag, Hallmaster. Tanong lang ni Jinwoo sa kalmadong paraan, ayos lang ba kayo? Opo, sir. Ayos lang po kami, sabay na sabi ng magkapatid. Mabuti, tumango si Jinwoo. Ngayon, gusto kong gawin niyo ang eksaktong sasabihin ko. Takpan niyo ng mahigpit ang inyong mga tainga. Ipihit niyo ang inyong mga mukha palayo at huwag tumingin sa kahit ano. Ngayon, basang-basa ng malamig na pawis si Dania dahil sa sakit, nagngangalit ang mga ngipin. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Humigpit ang kapit ni Jinwoo, ang kanyang boses ay bumagsak sa ganap na zero. Ang mapanira na puwersa ay naglabas ng isang matinis na tili mula kay Kied, at doon lamang dinala ni Jinwoo ang kanyang tingin sa grupo ng mga natigil ang thugs. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na humakbang pasulong at iligtas ang kaibigan niyo? O ako na lang ang pipili? Hinayaan niyang maglaro ang isang maliit at malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang takot na lumilitaw sa kanilang mga mukha. Sa kabila ng matinding sakit, nagawang umungal ni Thug. Kayong mga inutil, talaga bang naniniwala kayo sa mga bobong chismis na iyon? Ang pinuno nyo ay nahuli na at nakatayo lang kayo dyan at nanunood.
Nang walang salita, bahagyang tinapik ni Jinwoo ang isang pressure point sa leeg ng lalaki. Ang buong gang ay natahimik. Isang pressure point strike sa isang kisap mata. Maaari kayang ang mga chismis ay totoo nga.